May isang babae. Ang pangalan niya ay Andrea May Villanueva. 25 taong gulang. Public Health Nurse sa Rural Health Unit ng San Isidro, Batangas. Maganda. Matalino. Pero may mataas na standards pagdating sa lalaki. At may isang lalaki na gustong-gusto siya. Si Carlos Miguel Reyes. Pero ang tawag sa kanya, Migs. 27 taong gulang. Mangingisda. Simpleng tao. Mabait. Masipag. Pero tinanggihan siya ni Andrea. Kasi sabi niya hindi sila bagay. Nurse siya, mangingisda lang naman si Migs. Pero ang hindi alam ni Andrea, mailihim si Migs. Lihim na magbabago ng lahat. Lihim na magpapahiya sa kanya. At lihim na magpapakita sa kanya kung gaano siya nagmali. At bago natin simulan ang buong kwento, gusto kong sabihin sa inyo. Ang kwentong ito tungkol sa paghukom. Sa maling desisyon dahil lang sa nakikita natin. At kung gusto ninyong malaman kung ano ang nangyari, kung paano nabunyag ang lihim ni Migs, kung paano na-shock si Andrea, at kung paano nagbago ang lahat, huwag kalimutang mag-like ng video na ito. Ay share ninyo sa mga kaibigan ninyong mabilis humusga. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwentong totoo at nakaka-inspire. Ay click ang notification bell para updated kayo. At mag-comment sa baba kung may na-reject na kayong tao na nagsisi kayo later. Gusto naming marinig ang mga kwento ninyo. Sige, simulan na natin. Si Andrea May Villanueva, ipinanganak sa Lipa City, Batangas. Lumaki siya sa isang middle class na pamilya. Ang tatay niya, government employee sa City Hall. Ang nanay niya, public school teacher. Hindi sila sobrang yaman. Pero comfortable ang buhay. May sariling bahay. May kotse. May maayos na pagkain. May maayos na edukasyon para sa mga anak. May 2 kapatid si Andrea. Si Mark, 23 taong gulang. Engineer. Working na sa Manila. Sa isang construction company. At si Lee, 18 taong gulang. College student. Nursing din ang course. Gusto niyang sundin ang yapak ng ate niya. Si Andrea, nag-aral sa isang private university sa Batangas City. Nag-nursing. Nag-graduate with honors. Nag-take ng board exam. At pumasa, rank 53 sa buong Pilipinas. Proud ang pamilya. Proud ang mga kaibigan. At proud din siya sa sarili niya. Pagkatapos ng board exam, nag-apply siya sa iba't ibang hospitals. Sa private hospital sa Manila. Sa Makati. Sa Quezon City. Kasi doon malaki ang sweldo. Doon maganda ang benefits. Pero ang problema, malayo sa pamilya. Malayo sa comfort zone niya. Kaya nag-decide siya. Mag-apply na lang bilang public health nurse. Sa Rural Health Unit. Sa probinsya. Malapit sa pamilya. Malapit sa roots niya. At kahit mas maliit ang sweldo, okay lang. Kasi ang importante, nagsiserve siya sa community. Nagsiserve siya sa mga taong tunay na nangangailangan. Kaya nag-apply siya sa San Isidro. Isang coastal town. Malapit sa dagat. Malayo ng kaunti sa Lipa, mga 45 minutes na biyahe, pero okay pa rin. At natanggap siya. Naging public health nurse siya. At doon nagsimula ang buhay niya sa San Isidro. 3 taon na siyang nandoon. 3 taon na siyang nagtatrabaho. At masaya siya. Kasi nakikita niya ang impact ng trabaho niya. Ang mga batang na-immunize. Ang mga buntis na prenatal check-up. Ang mga may sakit na nakakahingi ng tulong. Lahat dumadaan sa kanya. At ang feeling, fulfilling. Ang feeling, may purpose. Pero may isang problema. Wala siyang love life. Wala siyang boyfriend. Kasi focused siya sa career. At wala rin siyang ma-meet na type niya. Kasi ang type niya, professional din yung may degree. Yung may stable job. Yung may ambisyon sa buhay. Hindi yung walang direksyon. Hindi yung puro laro lang. Hindi yung walang plano sa future. At dahil doon, single siya. At okay lang sa kanya. Kasi sabi niya, darating din naman yun. Darating din ang right person. At hihintayin niya.
kahit gaano katagal. Si Carlos Miguel Reyes naman, o Migs, ipinanganak sa San Isidro mismo. Doon siya lumaki. Sa isang maliit na bahay malapit sa dalampasigan. Ang bahay gawa sa kahoy. Yung lumang estilo. May kulambo. May uling. May gripo sa labas lang. Simple. Mahirap. Pero masaya. Ang tatay ni Migs, mangingisda din si Mang Rolando. Araw-araw, lumalayag siya sa dagat. Nangingisda. Nahuhuli ng isda. At ibinebenta sa palengke. O sa mga resellers. At ang kita, sakto lang. Walang sobra. Pero kaya naman. Kaya naman buhayin ang pamilya. Ang nanay ni Migs, si Aling Marta. Tindera sa palengke. Nagtitinda ng isda. Yung mga isda na nahuli ni Mang Rolando. At yung mga isda na nahuli ni Migs. At ang kita naman niya, sakto lang din para sa bigas. Para sa ulam. Para sa baon ng mga bata. May 2 kapatid si Migs. Si Mariane, 15 taong gulang. 3rd year high school. Matalino. Honor student. May pangarap na maging teacher. At si Carlo, 13 taong gulang. 1st year high school. Mahilig sa sports. Mahilig sa basketball. May pangarap na maging atleta. At si Migs, bilang panganay, responsable. Responsable sa pamilya. Responsable sa mga kapatid. Kaya nagtrabaho siya. Simula pa noong high school. Nagtrabaho siya bilang mangingisda. Tumutulong sa tatay. Lumalayag sa dagat. Nahuhuli ng isda. Para may extra income. Para may pangtuwisyon ng mga kapatid. Para may panggamot kapag may nagkasakit. Pero may nangyari. 5 taon na ang nakakaraan. Noong si Migs ay 22 taong gulang pa lang. May bagyo. Malakas na bagyo. Typhoon. At lumalayag si Mang Rolando sa dagat. Kasama ang ilang mangingisda. At hindi na sila nakabalik. Nalunod ang bangka. Nalunod ang mga tao. At hindi na nahanap si Mang Rolando. At sa araw na iyon, naging breadwinner si Migs. Sa edad na 22, naging tatay siya ng pamilya. Naging haligi. Kaya tuluyan na siyang tumigil sa pag-aaral. Kasi nag-aaral pa siya noon. Engineering. Sa isang college sa Batangas City. 3rd year na siya. Pero tumigil. Kasi mas kailangan siya ng pamilya. Mas kailangan siyang magtrabaho. Mas kailangan siyang kumita. Kaya naging full-time mangingisda siya. Araw-araw, lumalayag siya sa dagat. Bago pa sumikat ang araw, nandoon na siya. Naghahagis ng lambat. Naghuli ng isda. At umaga na, bumabalik na. Dala ang mga isda. At ibinebenta. O ibibigay kay Aling Marta para ibenta sa palengke. At ang kita, sakto lang. Minsan, 300. Minsan, 500. Minsan, kapag swerte, 1,000. Pero minsan din, wala. Kasi walang huli. Kasi masamang panahon. Kasi wala lang talagang isda. Pero kahit ganoon, hindi sumusuko si Migs. Lumalaban siya. Kasi pamilya niya ang nakaasa. Kasi mga kapatid niya ang umaasa sa kanya. Kaya kahit hirap, kahit pagod, patuloy pa rin. At ang una niyang nakita si Andrea, 2 taon na ang nakakaraan. Pumunta siya sa Rural Health Unit. Kasi may sakit ang nanay niya. Si Aling Marta. May lagnat. May ubo. Mahina ang pakiramdam. Kaya dinala ni Migs para magpa-check up. At nandoon si Andrea. Naka-white uniform. Naka-ponytail ang buhok. May V sa leg. At napakaganda. Parang anghel. Parang artista. At nag-blush si Migs. Kinabahan pa. Lumapit si Andrea. Ngumiti. Good morning po. Ano pong naramdaman ni nanay? At nag-explain si Migs. Nurse, may lagnat po siya. Tapos ubo. Ilang araw na po. Tapos wala na rin po siyang gana kumain. Lumapit si Andrea kay Aling Marta.
Nag-check ng temperature. Ay, mataas nga ang lagnat. 39 degrees. Nag-take ng blood pressure. Mataas din ang GC. 140/90. Nag-listen sa baga. May wheezing. Baka may infection na. At tumingin siya kay Migs. Kailangan po niya ng antibiotics. At kailangan din ng bed rest, huwag muna siyang magtrabaho ng ilang araw. Para gumaling. Tumango si Migs. Opo, nurse. Gagawin ko po. At nag-prescribe si Andrea. Sinulat ang reseta. Ito po. Bilhin ninyo ito sa pharmacy. 3 beses a day. After meals. At bantayan ninyo ang lagnat. Kung hindi bumaba after 2 days, bumalik kayo dito. Okay. Tumango si Migs. Opo. Salamat po, nurse. At ngumiti si Andrea. At yung ngiti may impact. May kilig factor. At doon nagsimula ang feelings ni Migs. Mula noon, bumabalik si Migs sa Rural Health Unit. Kahit walang sakit. Kahit walang dahilan. Gumagawa siya ng excuse. Minsan, may tanong daw siya tungkol sa health education. Minsan, gusto daw niyang mag-volunteer. Minsan, gusto daw niyang mag-donate ng isda para sa mga pasyente. At napapansin ni Andrea. Migs, ikaw na naman? Okay lang ba? Tumango si Migs. Nahihiya. Opo, nurse. Gusto ko lang po mag-donate ng fresh na isda. Para sa mga mahihirap na pasyente. Para sa mga bata. At napangiti si Andrea. Touched. Salamat naman, Migs. Mabait ka pala. Wala po yun, nurse. Gusto ko lang po tumulong. At dahil doon, naging close sila. Unti-unti. Nag-uusap kapag may time. Nagkukwentuhan. Nagtatawanan. At mas lalong nahulog si Migs. Kasi mas kilala niya si Andrea. Mas nakikita niya ang kindness. Ang dedication. Ang care sa mga pasyente. At sa loob ng 2 taon, lumalalim ang feelings. Kasi araw-araw, nakikita niya si Andrea. Nakakasama. Nakakausap. At alam niyang mahal niya. Totoo. Hindi joke. Hindi crush lang. Kundi mahal na mahal. Kaya nag-decide siya. Ipapakita niya ang feelings. Magsasabi siya ng totoo. Kasi ayaw niya ng what ifs. Ayaw niya ng regrets. Ayaw niyang dumating ang araw na may iba ng boyfriend si Andrea. At siya, hindi man lang nag-try. Kaya isang Biyernes ng hapon, Nobyembre 8, 2024, hinintay niya si Andrea sa labas ng Rural Health Unit. Tapos na ang duty. 3:00 na ng hapon. At pagkalabas ni Andrea, lumapit siya. Nurse Andrea, tawag niya. Kinakabahan. Nanginginig ang boses. Napalingon si Andrea. Migs, bakit nandito ka? Huminga ng malalim si Migs. Nurse, may gusto po akong sabihin sa inyo. Nagtaka si Andrea. Ano yun? Nurse, simula ni Migs. Tinitingnan ang mga mata ni Andrea. Nurse, matagal ko na pong gustong sabihin ito. Pero ngayon lang ako naglakas ng loob. Kasi takot po ako. Takot ako na baka ma-reject ninyo ako. Pero nurse, hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kayang itago. Tumigil siya. Huminga ulit. Nurse Andrea, gusto ko po kayo. Matagal na po. Simula pa noong una ko kayong makita. Noong dinala ko si nanay dito. Simula noon, hindi ko na kayo maalis sa isip ko. Sa puso ko. At alam ko pong hindi ako perpekto. Alam ko pong mangingisda lang ako. Alam ko pong walang degree. Alam ko pong mahirap lang ang buhay ko. Pero nurse, totoo po ang feelings ko. Mahal ko po kayo. At gusto ko pong ligawan kayo. Gusto ko pong maging boyfriend ninyo. Kung papayagan ninyo po ako. Napatigil si Andrea. Hindi makapaniwala sa narinig. Kasi hindi niya inexpect. Hindi niya inisip na may feeling si Mig sa kanya. Akala niya friendly lang. Akala niya dahil mabait si Migs. Pero ngayon, love pala. Serious pala.
At tumingin siya kay Migs. Mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang damit. Simpleng t-shirt lang. Punit-punit pa sa gilid. Shorts na faded na. Sinelas na galing sa ukay-ukay. At ang amoy, amoy dagat. Amoy pawis. Amoy isda. At pumasok sa isip niya. Mangingisda lang. Walang degree. Walang stable income. Walang future. Paano ako makakasama ng ganito? Paano ko siya ipapakita sa mga kaibigan ko? Paano ko siya ipapakita sa pamilya ko? Nakakahiya. Nakakaembaras. Kaya huminga siya ng malalim. Migs, salamat. Salamat sa feelings mo. At naa-appreciate ko yan. Naa-appreciate ko talaga. Mabait ka. Masipag ka. At alam kong may mabuting puso ka. Pero Migs, sorry. Hindi tayo bagay. Napakunot ang noo ni Migs. Nasaktan. Bakit po, nurse? May ginawa po ba akong mali? May nasabi po ba akong offensive? Hindi, Migs. Hindi yan. Wala kang ginawang mali. Pero kasi iba ang mundo natin. Ako, nurse. Professional. May degree. May stable job. May future sa career. At ikaw, mangingisda. Walang degree. Walang stable income. Walang siguradong kita araw-araw. At alam mo, Migs, hindi lang naman pag-ibig ang kailangan sa relationship. Kailangan din ng practical things. Kailangan ng financial stability. Kailangan ng security sa future. Nasaktan si Migs. Pero nakinig pa rin. Pero Norse, kahit ganoon po, kaya ko pong magsikap. Kaya ko pong magtrabaho ng mabuti. Kaya ko pong. Migs, putol ni Andrea. Firm ang tono. Migs, alam kong mabait ka. Alam kong masipag ka. Pero hindi enough yan. Kasi ang mundo, realistic. At ang gusto ko, yung taong may ambition. Yung taong may dreams. Yung taong hindi lang mangingisda habang buhay. Yung taong may plano na umasenso. Sorry, Migs. Pero hindi kita matanggap bilang manliligaw. Hindi tayo compatible. Hindi tayo match. At umalis siya. Sumakay sa tricycle. Manong, sa Bliss na lang po. At umalis na. At naiwan si Migs. Sa labas ng Rural Health Unit. Nag-iisa. Nakatayo. Nasaktan. Nanginginig. At unti-unti pumatak ang luha. Kasi first time niyang magmahal ng totoo. First time niyang mag-confess. At first time din niyang ma-reject. Nang ganoon kasakit. Nang ganoon ka-harsh. At sa gabing iyon, umuwi siya sa bahay. Walang imik. Walang ngiti. At nang tanungin ni Aling Marta, anak, bakit parang malungkot ka? Sabi lang niya, wala, nanay. Pagod lang po. At pumasok siya sa kwarto. Humiga. At umiyak. Umiyak ng tahimik. Para hindi marinig ng pamilya. At sa gabing iyon, nag-isip siya. Tama ba si Andrea? Wala ba talaga siyang future? Wala ba talaga siyang halaga? Dahil lang ba mangingisda siya, wala na siyang karapatang magmahal? Wala na siyang karapatang maging masaya? Pero ang hindi alam ni Andrea, mailihim si Migs. May lihim na hindi niya alam. Lihim na kung alam niya, baka hindi siya nag-reject. Baka nag-isip siya ng 2 beses. Kasi si Migs, hindi ordinaryong mangingisda. Hindi siya simpleng tao na lumalayag lang sa dagat araw-araw. Mayroon siyang negosyo. Mayroon siyang company. Ang Reyes Fishing Corporation. Ang pinakamalaking supplier ng isda sa buong Batangas. At may branches pa sa Cavite. Sa Laguna. Sa Manila. Lahat. Ang company nagsimula sa tatay niya. Si Mang Rolando. Nung bata pa si Migs, nagsimula ang tatay niya ng maliit na fish trading business. Binibili niya ang mga isda mula sa ibang mangingisda. Tapos ibinebenta niya sa palengke. Sa mga resellers. At unti-unti lumaki. Naging wholesaler na. Naging supplier na sa mga restaurant. Sa mga hotel. Sa mga supermarket.
At nung namatay si Mang Rolando, ipinagpatuloy ni Migs. Pero hindi lang ipinagpatuloy. Pinalaki pa niya. Nag-invest siya ng processing plant. Nag-invest ng cold storage. Nagbili ng delivery trucks. Nag-hire ng mga empleyado. At ngayon, may mahigit 200 empleyado na sila. At ang sales nila per year, umabot na ng mahigit 50 million pesos. Pero ang tanong, bakit hindi niya sinabi kay Andrea? Bakit nagpanggap siyang simpleng mangingisda lang? Kasi yan ang gusto niya. Gusto niyang malaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa negosyo. Kundi dahil sa pagkatao niya. Dahil sa kung sino siya bilang tao. At ngayon, alam na niya ang sagot. Si Andrea, hindi. Kasi hindi siya tinanggap. Kasi hinusgahan siya based sa trabaho lang. At masakit. Sobrang sakit. Pero tanggap niya. Kasi yan ang reality. Yan ang totoo. Kinabukasan, Sabado ng umaga, nag-report pa rin si Andrea sa Rural Health Unit. Kasi may Saturday duty siya. At habang nagtatrabaho siya, dumating ang isang emergency patient. Isang matandang lalaki. Si Mang Vicente Ramos. 70 taong gulang. May sakit sa puso. Hirap huminga. Nananakit ang dibdib. At dalhin-dali. Lumapit si Andrea. Mang Vicente, anong naramdaman niyo? Nurse, sagot ni Mang Vicente. Hirap na hirap magsalita. Masakit ang dibdib ko. Tapos hindi ako makahinga. Parang may bumabagang bato sa dibdib ko. Nag-check si Andrea. Nag-take ng blood pressure. Napakataas. 180/120. Nag-listen sa heartbeat. Irregular. May arrhythmia. At nag-check ng oxygen saturation. Mababa. 78% lang. At nagpanik si Andrea. Kasi serious ang case. Kailangan ng hospital. Kailangan ng cardiologist. Kailangan ng immediate intervention. Mang Vicente, kailangan po ninyo ng hospital. Kailangan po kayong dalhin sa Batangas Medical Center. Urgent po yan. Baka mag-cardiac arrest kayo. Namutla si Mang Vicente. Pero nurse, wala po akong pera. Walang pambayad sa hospital. Pwede po bang dito na lang ako? Dito na lang sa health center. Umiling si Andrea. Sorry po, Mang Vicente. Hindi po kaya dito. Kailangan po talaga ng hospital. May PhilHealth po kayo? Umiling si Mang Vicente. Wala po. Hindi po ako miyembro. May pamilya po ba kayong pwedeng tumulong? May anak? May kamag-anak? Umiling ulit. Umiiyak na. Wala na po, nurse. Namatay na po ang asawa ko. Walang anak. Nag-iisa lang po ako. Kaya wala po talaga akong mahinga ng tulong. At naawa si Andrea. Sobra. Kasi maraming ganito sa Pilipinas. Maraming mahihirap na walang access sa healthcare. Walang pera. Walang insurance. Walang safety net. At kapag may emergency, wala silang magawa. Mamatay na lang. Kaya nag-isip siya. Sino ang pwedeng tumulong? Sino ang may resources? Sino ang mabait na willing mag-sponsor? At may naisip siya. Si Migs. Kasi mabait si Migs. Palaging tumutulong. Palaging nagdo-donate. Baka willing siyang tumulong. Pero naisip niya rin. Kahapon lang tinanggihan niya si Migs. Sinakit niya. Sinabi niyang walang future. Na hindi sila compatible. Paano niya hihingin ang tulong? Paano niya mumukha? Pero wala siyang choice. Kasi buhay ni Mang Vicente ang nakaasa. Kaya kinuha niya ang phone. At nag-text kay Migs. Migs, emergency. May patient na kailangan ng tulong. Pwede bang pumunta ka dito saglit? At after 3 minutes, nag-reply si Migs. Opo, nurse. Papunta na po ako. At after 10 minutes, dumating si Migs. Pawis. Halatang tumakbo. Nurse, nandito na po ako. Ano pong problema? Tinuro ni Andrea si Mang Vicente. Si Mang Vicente.
May heart problem. Kailangan niya ng hospital. Urgent. Pero walang pera. Baka pwede mong tulungan. Kahit sa transportation man lang. Kahit pamasahe lang. Lumapit si Migs kay Mang Vicente. Tumingin. At nakita ang kondisyon. Seryoso nga. Delikado. Mang Vicente, sige po. Ako na pong bahala. Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong mag-aasikaso sa lahat. Nagtaka si Andrea. Migs, sigurado ka? Malaki ang gasto sa hospital. Baka mahirapan ka. Ngumiti si Migs. Nurse, okay lang po. Kaya ko po yan. Tao po yan. Buhay po yan. Hindi pwedeng pabayaan. At kinuha niya ang phone. Tumawag. Hello, Manong Eddie. Nandito ako sa Rural Health Unit. May emergency patient. Kailangan dalhin sa Batangas Medical Center. Pwede mo bang dalhin dito ang van? Yung may aircon. Yung comfortable. Bilisan mo. Emergency. At after 15 minutes, dumating ang isang van. Hindi basta van. Kundi Toyota Hiace. Brand new. Puti. May aircon. May comfortable seats. May tinted windows. At may driver na naka-uniform pa. Bumaba ang driver. Boss Migs, nandito na po. Boss, bulong ni Andrea. Nagtaka. Bakit boss ang tawag? Pero hindi na siya nagtanong. Kasi nag-focus siya kay Mang Vicente. Tinulungan nilang dalhin sa van. Inilatag sa likod na upuan. At sumakay si Andrea. Sumakay din si Migs. Manong Eddie sa Batangas Medical Center. Bilisan mo. Emergency. Opo, boss. At nag-drive ang van. Mabilis pero smooth. At habang nasa bayahe, napapansin ni Andrea. Ang van, sobrang ganda. May leather seats. May desk screen. May sound system. Parang AV service. Hindi basta van ng karaniwang tao. Migs, tanong ni Andrea. Kanino itong van? Sa company po namin, sagot ni Migs. Casual lang. Company? Anong company? Reyes Fishing Corporation po. Napakunot ang noo ni Andrea. Reyes Fishing Corporation. Yung malaking supplier ng isda? Tumango si Migs. Opo. Pero akala ko mangingisda ka lang. Ngumiti si Migs. Opo, mangingisda po ako. Pero may company din po kami. At hindi na nagtanong si Andrea. Kasi confused siya. Pero nag-focus na lang siya kay Mang Vicente. Nang makarating sila sa hospital, dinala nila si Mang Vicente sa emergency room. Nag-admit agad. Nagpa-EKG. Nagpa-laboratory tests. Nagpa-chest x-ray. Lahat. At ang diagnosis, acute coronary syndrome. Kailangan ng angioplasty. Kailangan ng stent. Kailangan ng immediate procedure. At ang initial bill, 10,000 piso. Para sa tests pa lang. Para sa admission pa lang. At nagpanik si Andrea. Migs, 10,000 pa lang yan. Paano pa ang angioplasty? Baka umabot ng 200,000 yan. Paano? Ngumiti si Migs. Nurse, sabi ko na po sa inyo. Ako na pong bahala. At lumapit siya sa cashier. Nilabas ang wallet. At hindi barya ang nilabas. Kundi credit card. Black card pa. At binayaran. Lahat. 10,000. Walang reklamo. Walang pag-aalinlangan. At nagtaka si Andrea. Paano? Paano may black card si Migs? Paano niya kayang bayaran ang 10,000? Mangingisda lang di ba siya? Pero hindi pa tapos. Kasi nag-prescribe ang doktor ng angioplasty. At ang total cost, 230,000 piso. Kasama na ang stent. Kasama na ang professional fee. Kasama na ang hospital stay. At binayaran ulit ni Migs. Lahat. Walang problema. Walang second thought. At napaisip si Andrea.
May mali. May hindi tama. Kasi imposible na kayang bayaran ng mangingisda ang ganoong amount. Impossible. Kaya after ng procedure, after ma-stabilize si Mang Vicente, kinausap ni Andrea si Migs. Migs, magtanong ako. Saan mo kinukuha ang pera? Paano mo nababayaran yan lahat? 230 yan. Hindi basta amount yan. Huminga ng malalim si Migs. Nurse, totoo po na mangingisda ako. Pero hindi lang po ako simpleng mangingisda. May negosyo po kami. May company. Yung Reyes Fishing Corporation na sinabi ko kanina. Hindi po simpleng fish trading yan. Malaaki po yan. May processing plant kami. May cold storage. May delivery trucks. May contract sa mga supermarket. Sa mga restaurant. Sa mga hotel. At ako po ang CEO. Napamaang si Andrea. Hindi makapaniwala. Ikaw? CEO ka? Tumango si Migs. Opo. Pero ayaw ko pong ipagyabang. Ayaw ko pong ipakita. Kasi gusto kong maging humble. Gusto kong manatiling grounded. At gusto ko rin pong malaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa negosyo. Kundi dahil sa pagkatao ko. At tumingin siya kay Andrea. May lungkot sa mga mata. At ngayon, alam ko na po ang sagot. Kayo, nurse, hindi. Kasi tinanggihan ninyo ako. Kasi sinabi ninyong walang future. Kasi hinusgahan ninyo ako based sa nakita lang ninyo. Hindi ninyo binigyan ng chance na ipakita kung sino talaga ako. At namula si Andrea. Nahiya. Kasi totoo. Totoo ang sinabi ni Migs. Hinusgahan niya agad. Tinanggihan niya agad. Hindi man lang nag-isip ng malalim. Migs, sorry. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganoon pala ang background mo. Ngumiti si Migs. Pero may sakit pa rin. Nurse, okay lang po. Naiintindihan ko naman. Pero sana po, sa susunod, huwag ninyong husgahan agad ang tao based sa trabaho lang. Based sa itsura lang. Kasi maraming tao ang may mas malalim na kwento. Maraming tao ang may mas malaking halaga kaysa sa akala natin. At umalis siya. Pumunta sa waiting area. Iniwan si Andrea na nag-iisip. Nagre-repack. Nagsisisi. Kinabukasan, Sunday, nag-rest si Andrea. Sa apartment niya. Pero hindi siya mapakali. Kasi nag-iisip siya kay Migs. Nag-iisip siya sa sinabi niya. Nag-iisip siya sa ginawa niya. At na-realize niya. Mali siya. Sobrang mali. Hinusgahan niya si Migs based sa trabaho lang. Based sa itsura lang. Hindi niya binigyan ng chance. Hindi niya kinilala ng mabuti. At ngayon, nalaman niya na successful pala si Migs. Na may company pala. Na SNC pala. At mas masakit pa, nalaman niya na mabait si Migs. Na willing tumulong kahit tinanggihan siya. Kahit sinasaktan. At sa gabing iyon, nag-decide siya. Hahanapin niya si Migs. Kakausapin niya. Hihinging tawad. At kung pwede, bibigyan niya ng second chance. Bibigyan niya ng pagkakataon na makilala siya. Nang totoo. Kaya Monday morning, pagkatapos ng duty, pumunta siya sa dalampasigan. Kasi alam niyang nandoon si Migs. Lumalayag. Nangingisda. At nakita niya. May bangka. May lambat. At si Migs nandoon. Naghahagis ng lambat. Kahit sihi, lumalabas pa rin sa dagat. Migs, sigaw ni Andrea. Napalingon si Migs. Gulat. Nurse? Bakit nandito kayo? Lumapit si Andrea. Migs, gusto kitang makausap. Pwede. Tumango si Migs. Umakyat sa dalampasigan. At umupo sa buhangin. Umupo din si Andrea. Migs, sorry. Sorry talaga. Sorry sa sinabi ko nung Biyernes. Sorry sa paghukom ko sa'yo. Sorry sa pag-reject ko. Mali ako. Sobrang mali. Hindi ko dapat hinusgahan ka based sa trabaho mo lang. Hindi ko dapat tinanggihan ka nang hindi ko alam kung sino ka talaga.
Tumahimik si Migs. Nakinig lang. At ngayon, na-realize ko. Alam ko na kung sino ka. Alam ko na ang background mo. At alam ko na kung gaano ka kamabait. Kung gaano ka ka-generous. Kung gaano ka ka-humble. At gusto kong sabihin sa'yo. Pwede ba tayong mag-start ulit? Pwede mo ba akong ligawan? Officially. Kasi gusto kitang makilala. Nang totoo. Hindi bilang sisi. Kundi bilang Migs. Bilang tao. Tumingin si Migs sa mga mata ni Andrea. Nurse, bakit? Dahil ba sa nalaman mo? Dahil ba sa company ko? Dahil ba sa pera ko? Umiling si Andrea. Umiiyak na. Hindi, Migs. Hindi dahil dyan. Kundi dahil nakita ko ang puso mo. Nikita ko kung pano mo tinyalangan simang Vicente kahit tinanggihan kita. Nikita ko kung pano kay pa rin naging mabait kahit sanaktan kita. At yang ang nagopening mata ko. Yang ang nagrealize sa akin na mali ako. Na dapat hindi ko hinusgahan ka. Ngumiti si Migs. Nurse, salamat. Salamat sa honesty. At dahil diyan, bibigyan kitang chance. Pero gusto ko, kilalanan mo muna ako. Tunari na kilalanan. Hindi bilang CEO. Kundi bilang Migs lang. Bilang manjinjizda. Bilang tarong simple lang. At pagkatapos, kung nararamdaman mo na may feelings ka, tsaka mo ako sagutin. Fair. Tumango si Andrea. Ngumiti. Umiyak pa rin. Fair. At mula noon, nagsimula silang magbonding. Aurora, after duty ni Andrea, kinakausap siya ni Migs. Nag-usap sila. Nagkukuwentuhan. Nag-almusalan minsan sa karinderya. Naglalunch sa tabing dagat. Nagdadinner sa simpleng restaurant. Walang pakitang gilas. Walang yabang. Simple lang. Totu lang. At habang tumatagal, nakikita ni Andrea ang tunay na Migs. Ang Migs na mabait. Ang Migs na matchalanjan. Ang Migs na humble. Ang Migs na kahit may pera, hindi mayabang. Ang Migs na kahit may negosyo, lumalabas pa rin sa dagat para manjizda. Kasi sabay niya, yang ang roots niya. Yang ang passion niya. Yang ang nagremind sa kanya kung saan siya nanggaling. At nahulog si Andrea. Antay-antay. Kasi nakita niya. Nakita niya ang substance. Ang character. Ang values. At narealize niya na yang ang mas importante kisa sa degree. Kisa sa trabaho. Kisa sa social status. At after 1 month, isang gabi, nagdinner sila sa isang beach resort sa San Isidro. Simple lang. Candlelight dinner. May acoustic music. May waves ing dagat. At habang kumakain sila, nagtanong si Migs. Nurse Andrea, magtanong ako. Ano na ang nararamdaman mo sa akin? Ngumiti si Andrea. Migs, mahal na kita. Totu. Hindi dahil sa company mo, hindi dahil sa pera mo, kundi dahil sa pagkatao mo, dahil sa puso mo, dahil nakita ko kung gaano ka tunay. Kung gaano ka mabait. At yang ang nagpakita sa akin na ko ang para sa akin. Ngumiti si Migs. Lumapit. Hinawakan ang kamari ni Andrea. Andrea, mahal din kita. Mahal na mahal. At noyong sinabi mo yang, gusto kong tanungan ka. Andrea may Villanueva, magiging girlfriend mo ba ako? Officially. Tumango si Andrea. Umiyak na sa soya. Oh, Migs. Oh. Magiging boyfriend kita. At niyakap niya si Migs. Mahigpit. At sa gabing iyon, nagsimula ang official relationship nila. At sa lubing gabuan na sumunod, naging masaya sila. Nagdate sila. Nagbonding. Nagtravel. Dinala ni Migs si Andrea sa company. Ipinakita ang processing plant. Ang cold storage. Ang delivery trucks. Ang offices. At nakalala ni Andrea ang gar empleyado. Nga dalawang daan na empleyado. At lahat,
Nagmamano kay Migs. Ang tawag, Boss Migs. At dun narealize ni Andrea kung gaano kalaki ang negosyo ni Migs. Kung gaano kaya successful. Pero hindi yun ang nagpakita sa kanya tama ang desisyon niya. Kundi ang nakita niya kung paano trachahin ni Migs ang empleyado. Parang pamilya. May respeto. May concern. May care. At naging close rin si Andrea sa pamilya ni Migs. Kay Ailing Marta. Kina Marianne at Carlo. At naging close din si Migs sa pamilya ni Andrea. Kay Mr. at Mrs. Villanueva. Kina Mark at Leah. At lahat, Messiah. Lahat, supportive. At after 1 year, nagpropose si Migs. Isang Sabado in Gabi. Sa beach. Sa San Isidro. Kung saan nagsimula ang lahat. Nag-set up siya ing romantic dinner. May candles. May flowers. May fairy lights. May music. At habang nagdidina sila, lumahod si Migs. Nilabas ang singsing. Isang white gold ring. May diamond. Maganda. Elegant. At nagsalita. Andrea, mahal kita. Mahal mahal. Simula pa nung una kitang makita sa Rural Health Unit. Hanggang noyon. At gusto kitang makasama habang buhay. Gusto kitang maging asawa. Gusto kitang maging ina ing anak kayo. Gusto kitang maging partner kayo sa buhay. Kaya Andrea May Villanueva, will you marry me? At umiyak si Andrea. Tumango. Yes, Migs. Yes. Pakakasalan kita. Mahal kita. At isinuat ni Migs ang singsing. At hinalikan si Andrea. At pumalakpak ang daw sa paligid. Kasi nag-invite pala si Migs ing kaibigan. Ing pamilya. Ing empleyado. Para maging witness. At after 6 months, nagkasal sila. Sa San Isidro Church. Simple pero elegant ang kasal. Nandun ang pamilya. Ang kaibigan. Ang empleyado. Ang daw sa barangay. Lahat Messiah. Lahat nag-celebrate. At noyon, tatlong taon silang kasal. May dalawang anak sila. Si Miguel Jr., dalawang taong galang. At si Andrea Marie, isang taong galang. At Messiah sila. Complete. At si Andrea, nagtrabaho pa rin bilang public health nurse. Pero noyon, mas maraming projects Kasi may tulong si Migs. May sponsorship programs para sa mga indigent patients. May medical missions. May health education campaigns. May libreng gamit. May libreng check-up. Lahat, sponsored ing Reyes Fishing Corporation. At si Migs, Pachula nagmamanaging company. Pachula lumalaki ang negosyo. May bagong branches sa Quezon. Sa Mindoro. Pero hindi pa rin siya nagbago. Humble pa rin. Mabait pa rin. At lumalabas pa rin sa dagat para mangisda. Kasi sabay niya, yang ang passion niya. Yang ang reminder niya kung saan siya nanggaling. At si Andrea, lagi niyang nalala ang aro yun. Ang aro tinanggihan niya si Migs. Ang aro husgahan niya siya base sa trabaho lang. At lagi niyang realize, kung nanatili siya sa pag-isip yun, hindi niya makikita si Migs. Hindi niya makikilala ang tunay Migs. At hindi niya mararanasan ang love meron sila noyon. Kaya noyon, kapag may mga kaibigan siyang nagtatanong ing advice tungkol sa pag-ibig, lagi niyang sinasabi. Huwag ninyong husgahan ang daw based sa nakikita lang. Based sa trabaho. Based sa social status. Kasi hindi yang ang measure ing worth ing daw. Ang measure ing worth, nasa loob. Nasa character. Nasa values. Nasa puso. At habang sinasabi niya yan, hawak niya ang kamay ni Migs. At tiningnan niya ang mga mata nito. At mumiti. Kasi alam niya. Alam niyang blessed siya. Blessed na binigyan siya ng second chance. Blessed na nag-open ang isip niya. Blessed na nakilala niya si Migs. Ang taong naging dahilan ng happiness niya. Ang taong naging dahilan ng fulfillment niya. At si Migs, ngumiti rin.
At bumulong. Mahal kita, Andrea. Forever. Mahal din kita, Migs. Forever. At niyakap nila ang isa't isa. Habang nanonood ang dalawang anak nila. Tumatawa. Masaya. At yan ang ending ng kwentong ito. Ang kwento ni Andrea at Migs. Ang kwento ng public health nurse na tinanggihan ang mangingisda. Pero nagbago ang isip. Nag-open ang puso. At nahanap ang tunay na pag-ibig. Ang moral ng kwentong ito, simple lang. Huwag ninyong husgahan ang tao based sa nakikita lang ninyo. Based sa trabaho. Based sa social status. Based sa material na bagay. Kasi maraming tao ang may mas malalim na kwento. Maraming tao ang may mas malaking halaga kaysa sa inaakala ninyo. At ang tunay na yaman, hindi nasusukat sa pera. Hindi nasusukat sa negosyo. Kundi sa character. Sa values. Sa puso. At ang tunay na pag-ibig, hindi umaasa sa kung anong meron ka. Kundi sa kung sino ka. Sa kung paano ka mag-treat ng ibang tao. Sa kung paano ka magmahal. Kaya kung kayo ay may manliligaw na tinanggihan ninyo dahil sa status, o kung may tao kayong hinusgahan based sa trabaho lang, bigyan ninyo ng chance. Kilalanan ninyo. Kasi baka sila pa pala ang para sa inyo. Baka sila pa pala ang magpapasaya sa inyo. Baka sila pa pala ang magiging dahilan ng blessings ninyo. At kung kayo naman ay katulad ni Migs, na simple lang ang buhay, na walang pakitang gilas, pero may malalim na puso, huwag kayong susuko. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi darating din ang taong makakakita ng halaga ninyo. Darating din ang taong mamahalin kayo dahil sa kung sino kayo. Hindi dahil sa meron kayo. At sa mga Andrea dyan, sa mga taong nag-judge ng mabilis, tandaan ninyo. May second chances. May opportunities para magbago. Para mag-open ang isip. Para mag-grow. Kaya huwag kayong mahiya na aminin ang pagkakamali. Huwag kayong mahiya na mag-sorry. Kasi yan ang tunay na strength. Ang ability na mag-acknowledge ng mistakes. At mag-improve. Salamat sa pakikinig. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. At sana, na-inspire kayo ng kwentong ito. Sana, naalala ninyo na ang tunay na halaga ng tao, hindi nasusukat sa labas. Kundi sa loob. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At mag-comment ng inyong mga kwento. Gusto naming marinig ang boses ninyo. Gusto naming maging parte ng journey ninyo. Gusto naming malaman kung ano ang natutunan ninyo sa kwentong ito. At sa lahat ng taong nag-struggle, nagsipag, at nag-sacrifice para sa pamilya, para sa pangarap, para sa kinabukasan, tandaan ninyo. Nakikita ng Diyos ang efforts ninyo. Na-appreciate niya ang pagod ninyo. At darating ang araw na babayaran niya lahat ng sakripisyo ninyo. Darating ang araw na makikita ninyo ang fruits ng labor ninyo. Kaya huwag kayong susuko. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi deserve ninyo ang blessings. Deserve ninyo ang success. Deserve ninyo ang tunay na pag-ibig. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat kayo palagi. Mahalin ninyo ang sarili ninyo. At huwag kalimutang maging grateful sa lahat ng blessings. Paalam. At God bless sa inyong lahat.